ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang bilis ngayon ng mundo at gaano man kalayo ang pagitan sa isa't isa, real-time o agad-agad ang komunikasyon. Ngunit sa dami ng bentahe ng modernong teknolohiya, ano nga ba ang nawawala kapalit nito? If we work together, we can change the world. We can clean up the environment, help those in need, and promote understanding among nations. I for one know that what we have now is romantic, mysterious, based on common interest, trust, transparency, promise to each other. I hope and pray that these people will get their own houses soon so that they could start life again. Dear Tati, we are all dying to see Horace. What with his reputation of being tall, dark, and handsome. Kung ang bawat sulat ay sulyap sa isang buhay, paano na lang ang isang panghabang buhay na koleksyon ng isang pamilya? Mapalad ako na sa akin binilin tong napakaraming lumang liham ng pamilya ko. Inipon o kinolekta ng lolo ko. Nandun lang sa kanyang kwarto nung yumaong siya. At ngayon, nasa akin na. Isipin lang natin ang lahat ng hindi natin malalaman kung hindi mahilig sumulat si Rizal sa pamilya at mga kaibigan niya. Dahil lahat man ng pamilya ay may kasaysayan, hindi lahat ng kasaysayan ay naisusulat at naitatago. Hindi pa ako naglalakad, sinusulatan na ako ng lolo ko. Nadiskubre ko yan nung binabasa ko itong mga lumang liham ng lolo ko sa pamilya. Sa mga ipinamanang sulat ng lolo ko, may isang mahabang sulat para sa kanya noong taong 1946 pa. Nagaling sa ate niya sa Silay, Negros Occidental. Pareho silang matagal nang wala sa mundo. Dahil ito raw ay nasa sinaunang wikang Hiligay noon, wala akong kilala sa Maynila na makapagsalin para sa akin. Kaya naglakbay ako upang malaman ng lamang kwento ng liham na ito. Papunta ako ngayon sa Silay kung saan ito hinulog mismo ng ate ng lolo ko, si Caridad Severino Locsin, noong July 26, 1946. Katatapos na ng gera laban sa Hapon. Hindi tulad ng ibang bayan sa bansa na nasira ng gera, nakatayo pa rin ang mga naglalakihang mansyon dito sa Silay. Kaya tinagurian itong Museum City tulad ng Vigan sa Ilocos Sur. Tingnan mo to, sa kanto, our revolutionary leaders. Melesio Severino, Olympia Severino, kamag-anak din namin yan. Marami sa mga bahay itinayo pa noong kasagsagan ng mga hasyenda sa Negros. Dito sa Silay nakatira ang aking pamangkin na si Mark, anak ng pinsan ko. Oh, Mark Sanchez. Okay, and then there's Jaret. Galing sa kanyang lola sa tuhod ang daladala kong sulat. Ngunit hindi na rin daw niya maintindihan ng mga salitang ginamit ng lola niya. This is the copy. Pero alam niya kung saan malamang ito hinulog. So parang wala siya ipinagbago mula nung 1946. Yeah. Mukhang dito hinulog itong sulat, no? Most probably. Oh, Silay Post Telegraph Office. Isa na siguro to sa pinakamatandang post office sa Pilipinas. So, lumang-lumang struktura pa to, no? Gandang hapon po. Good afternoon. Ako si Howie Severino. Meron kasi akong nahanap na lumang sulat sa pamilya ko at maaring dito hinulog noong 1946. Alam niyo ba yung kasaysayan ng struktura na to?
Pasok po kayo. Okay. Maaring... Hindi ko akalain na dito ka rin sa wakas malalaman ang laman ng sulat. Dalawang